magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay Kuresma, kaya iwas-iwas muna tayo sa karneng baboy at sa karne, anumang karne. Ngayon po, isda muna ang ating lulutuin. At yan po ang tulingan. Isasaig natin yan tulingan. Pagkatapos maya-maya ay ating gagataan naman. Overkill, ika nga. Dahil sinaing na, kagataan pa. Pero masarap po yun. Kami hong mga Tagalog, mostly sa Quezon at saka sa Batangas, paborito ho yan, yung sinaing at tulingan. Importante ho, pag maglilinis kayo ng tulingan, linisin nyo mabuti yan. Tanggalin nyo mabuti yung mga dugo-dugo niyan. At yan, ginaganyan pa yan, no? Binabatak-batak pa yan sa buntot. Sabi nga daw ay pag hindi binatak sa buntot, nakakalason daw o nakakahilo ba, ewan ko kung bakit, pero hindi pa naman nakakaranas ng ganon. Pero sabi ng iba nakaranas na, ganon nga, tatay daw medyo may hilo. Kaya mas maganda gawin na rin natin yung para malinis na malinis ng ating isda, mawala yung kanyang mga dugo dahil yun po ang balansa. Yan po ang first step natin. Tapos ng linisan yan, dadako tayo sa second step. Ayan, at malinaw na yung ating pinaghugasan. Pag yan ang pinaghuhugasan natin hindi na namumula, hindi na nagkukulay dugo, ibig sabihin niya malinis na yung ating tulingan. Importante ho yan na kailangan linis na linis para hindi malansa. Ang susunod ay kuha kayo ng kalamyas. Pitas kayo ng kalamyas sa inyong garden. Ngayon, kung wala naman kayong garden, bili na lang kayo sa palengke. Well, ito na po ano to. Yan, malinis na yung ating tulingan. Yan ay hiniwa-hiwaan natin sa gitna ng ganyan. At ating palalaparin yan. Ganyan lang o yan. Pipipiin natin yan hanggang sa lumapad. Ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa mapipiin natin lahat yan. Kaya matapos natin pipiin yung ating tulingan, tayo ay nagpitpit ng bawang at biniyak-biyak natin yung ating kalamyas. At yan ay ihahanin na natin sa ating kawali. Una, paghahanay yan, tapinan muna ng asin yung ilalim ng ating kawali. Mas maganda ho kung meron kayong palayok, sa palayok nyo lulutuin yan. Yung nga lang, yung palayok ko ay medyo maliit, hindi kakasa yung tulingan dahil yung tulingan na bili ko ay malalaki. At ihahanay natin yung ating biniyak-biyak na kalamyas. Sa amin ho, kalamyas ang tawag diyan, pero sa ibang bayan ang tawag nila ay kamyas. Yan, sa Metro Manila, kamyas ang tawag nila dyan. So sa amin ng probinsya, kalamyas ang tawag namin. Yan, tapos ilagay yung ating bawang. Yan ho ang pinakasapin sa ilalim para hindi magdikit-dikit yung ating isda pag pinatong natin. Then patungan uli ng asin, saka ayahanay na yung ating isda. Pagkahanay po niyan, another asin ulit. Sasabuyan yung ganyan yan. Make sure nakakalat yan doon sa buong isda para tatalab yung kanyang lasa. Lalagyan din natin siya ng pamintang buo. Yan, pamintang buo. Ihahalo lang natin yan dyan. Lalasa na yan hanggang sa ilalim. At para makontra, tip ko sa inyo, para makontra yung lansa at may kakaibang aroma yung ating sinaing at tulingan, lagyan po natin ng mga 2 piraso. Pili lang tayo ng malaki-laki.
sa dahon ng laurel. Yan. Pag naihanay na po lahat yan, yung isda natin, naasinan, sasalang na po natin yan sa apoy at pakukuluan natin sa sarili niyang katas. Ayan, nakaredy na yung ating isda. Ngayon ay pakukuluan naman natin siya sa sarili niyang katas. Hintayin nyo lang lumabas yung katas niya, at pag medyo naubos na yung katas, dadagdagan natin ang tubig hanggang sa lumambot ng gusto ang isda. Update po tayo after 30 minutes na kumukulo sa kanyang sariling katas. Ayan ang itsura niya. Medyo may sabaw pa. Tandaan lang po ninyo, once na kumulo na, pahinain lang apoy, low fire heat lang po. Low fire heat, doble tuloy. Low fire or low heat para hindi siya masunog. I-continue lang natin yung pagpapakulo hanggang sa maubos na yung kanyang sariling katas. Ayan, naiga na yung ating isda. Lagyan natin ng luya. Yan na yung sinayang na isda. Ngayon, gagata naman natin siya. Pakuluan muna na uli natin siya sa tubig. Yan. Matapos natin siyang palambutin sa kanyang sariling katas. Takpan muli at pakuluin ng mga 10 minuto pa para malambot na malambot. Ayan, after 10 minutes, buusan natin ang gata. Ito yung binili nating gata, yung ready na. Ito na yung purong gata. Ubus lang natin yan. Tapos medyo hahalo-haluin natin para hindi siya luminaw. Hanggang sa siya ay kumulo. Hanggang sa medyo nagmamantika na. Masarap kasi niyan, mga ginataan, yung medyo nagmamantika. Lagyan din natin siya ng siling haba. Ngayon, para medyo makulit, mas malasa pa, lagyan natin ng turmeric. Pwede rin kayong gumamit nung sariwa na luyan dilaw. Yun din yan, yun yung turmeric. Kung ginamit natin is yung powdered na. Pero yung fresh na luyan dilaw, parehas din yan. Haluhuluin ng ganyan habang kumukulo siya para hindi siya tumining ang gata. Ayan, done na yung ating sinaing na ginataang tulingan. Overkill na tulingan. Pwede na itong ihain at maihanda na ang isang kalderong kanin at tayo kakain na. Ayan na po ang ating ginataang sinaing na tulingan. Try nyo rin po at check na inyong magugustuhan. Sana po ay huwag kayong magsawang sumubaybay sa ating channel at panoorin ang mga susunod pa nating mga video. Ilang po at sana ay meron kayong natutunan na naman sa araw na to. Muli po, magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong panonood.